Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to. It's sa screen mga kababayan ay merong vlog si Models of Manila at yan yung po yung title. Maling klase ng apela ba ang isinumite ng Tape Incorporated? Malamang mauwi lang sa dismissal. Ayan yung title ng vlog ni Models of Manila. At sinight niya etong sinabi ni Atty. Bueno dito po sa Bueno Law and Beyond by Atty. Rene Bueno. Actually mga kababayan, pinanood ko rin kanina yan. At napakaliwanag mga kababayan ng paliwanag ni Atty. Bueno tungkol dito sa i-file ng Tape Incorporated. At actually mga kababayan, hindi po motion for reconsideration ang i-file ng kampo ng tape, kundi petition for review. So hindi po motion for reconsideration, kung hindi petition for review. Kaya nga sabi niya ni Mark, yan, maling klase bang apila yung isinumite ng tape, at dahil ba sa pagkakamaling ito ay mauwi lang sa dismissal etong kanilang apila. So yan mga kababayan ang titingnan natin. Papakinggan natin si Atty. Rene Bueno maya maya. Tingnan lang muna natin itong pinost ni Kanguso Alliance fan page. Ito mga kababayan, sabi nila Tape Incorporated umapila sa Court of Appeals para magamit muli ang Itbulaga. Nagpasa ng apila ang Television and Production Exponents Incorporated o TAPE sa Court of Appeals noong January 19, 2024 upang mabaliktad ang desisyon ng Marikina Trial Court na nagbabawal na magamit ang pangalang Itbulaga at EB at pagkansela sa trademark ng mga ito. Kaugnay ito ng kasong copyright infringement at unfair competition na isinampa ng kampo ng TBJ at ni Jennifer laban sa Tape at GMA Network. Matatandaang naglabas ng desisyon ng Marikina Trial Court Branch 273 noong December 22, 2023 at ipinadala ang kopya sa magkabilang kampo noong lamang January 5, 2024. Base sa desisyon ng korte ay pinagbawalan nito ang Tape at GMA na gamitin ang pangalan at logo ng Itbulaga at EB maging sa mga jingle o theme song nito at ang pagpapalabas ng mga episodes bago ang May 31, 2023 kung kailan nag-resign ng TBJ at si Ferre at pinagbayad din ng kaukulang mga multa. Iginiit ng legal counsel ng Tape na si Atty. Maggie Abraham Garduque sa pamamagitan ng petisyon na inihain sa Court of Appeals na mali ang naging desisyon ng Marikina RTC dahil copyright infringement at unfair competition dahil sa mga inairing replay episodes ng Itbulaga ang kasong isinampa ng TBJ at ni Ferre at hindi kasama sa kanilang kaso ang hiling upang alamin kung kanino ang trademark at pagkansela sa trademark na hawak ng tape. Kaya ito ay tinuturing na paglabag sa rules at kawalang galang sa jurisdiction ng IPOFIL sa mga apilang nakafile dito. Magkakaroon umano ng kalituhan at legal na problema ang IPOFIL dahil sa ginawang desisyon ng korte na pagkansela sa trademark na hawak ng tape dahil may nakapending pa ito na apela sa direktor ng IPOFIL, BLA, at maging sa Director General para naman sa opposition sa trademark application ni Joey De Leon. Nakasaad din sa apela na lahat ng episodes ng Itbulaga prior to May 31, 2023 ay hindi na pwedeng ipalabas. Ngunit iginiit ng tape na sila ang producer ng noontime show at siyang may karapatan upang i-ere ang mga naturang episodes at hindi si Ferre na dating naging Senior Vice President for Production and Creatives ng tape. Ayon sa batas, ay anumang ginawa ng isang empleyado na may kaugnayan sa kanyang trabaho ay pag-aari ng kumpanya. Kaugnay ng kasong yan ay nag-file na ang tape ng petition para sa temporary restraining order at preliminary mandatory injunction na magbabawal sa kampo ng TBJ na magamit ang pangalan, logo at kanta ng Itbulaga at mga segments ito upang ipawalang bisa o baliktarin ang desisyon ng Marikina Regional Trial Court. Kapag pinagbigyan ng Court of Appeals ay magagamit na muli ng tape ang pangalang Itbulaga sa noontime show nito. Kapag pinayagan. Kapag pinayagan yan, pwede niya magamit kapag pumabor ang desisyon ng Court of Appeals. Pero ang problema, sabi nga dito ni Mark, maling klaseng apila ang isinumite ng tape at malamang mauwi lang ito sa dismissal. Ayon yan dito kay Atty. Bueno
na pinanood ko nga kanina. Nako, napakagaling. Napakaganda ng paliwanag. Kaya kung hindi nyo pa po napapanood, panoorin nyo itong paliwanag ni Attorney Bueno, Attorney Rene Bueno sa kanyang YouTube channel na Bueno Law and Beyond by Attorney Rene Bueno. So ngayon, hiramin natin yung portion ng video ni Attorney para maliwanagan tayong lahat. Kasi umaasa itong mga kanguso, itong mga panatiko ng tape, itong mga tape everyday dependent, umaasa sila na mananalo sila sa kanilang apela dito sa Court of Appeals. Pero ito mga kababayan, napakalinaw, dito pa lang sa pagpasa ng apela, dun sa klase ng apelang ipinasa nila, ay mali na. Kasi ang pinasa nila ay petition for review at hindi motion for reconsideration. So ito, panoorin natin ang isang magiting at magaling na abogado galing dito sa Bueno Law Office. Yan po, walang iba kundi si Attorney Rene Bueno. Pakinggan po natin. Ang decision daw ng Regional Trial Court of Tralala ay hindi sang-ayon sa batas sapagkat bakit sila nagdesisyon ng trademark, no, na hindi naman kasama sa relief na hinihingi natin, no? Dahil ang hinihingi lang daw nating relief ay for copyright infringement and fair competition. Kasama nga, no, yung ancillary remedy na issuance of writ of preliminary injunction. Bakit ganun, attorney? No? Meron bang pang-aabusong nangyari ang Regional Trial Court of Tralala? So, Ayan yung sinasabi kasi ng abogado, pati ng mga taga-suporta nila, na inabuso raw ng Regional Trial Court ang kanilang kapangyarihan. At sinasabi nga nila, pati yung trabaho dapat ng IPO, pinakialaman nila o sinapawan nila itong IPO. Kaya meron daw paglabag at wala na sa kanilang jurisdiction yung ginawa ng ng Marikina Regional Trial Court. sabi ko sa aking client, si Ito Yoken, ay maaaring magkaroon. And by the way mga kababayan, itong sinasabi na Attorney Bueno, ito raw yung nasa panaginip niya. Nanaginip daw siya kagabi at meron daw siyang kliyente. Ang pangalan ng kanyang kliyente mga kababayan ay It All You Can. Yun po yung kanyang kliyente. At yung kalaban nila, yung kalaban ng kanilang kliyente ay itong tahanang walang pundasyon. So ayan po yung kaya tuwan-tuwa ako kanina habang nanonood. Yung kasi nanaginip daw siya. Tapos yan daw yung nangyari. Kinuha raw siyang abogado ng It All You Can. Ang kalaban daw nila yung tahanang walang pundasyon. Grabe naman yung tahanang walang pundasyon, sigurado konting ugalang yan, giba na yan. So ito, panoorin natin ulit. Anong basihan kung talaga namang umabuso ang Regional Trial Court of Tralala, no, sa kanyang desisyon sa pagpabor sa atin, kung mapapatunayan niya by way of presenting an evidence na talagang nag-exit or umakto ng walang jurisdiction ang Regional Trial Court of Tralala. Kaya lang sabi ko sa kanya, kung yan ang basihan niya, no, sa kanyang apila or petition for review, mali ang kanyang isinampang review or apila. Mali. Kaya mismo, hindi ba nagpapaliwanag si attorney, pero base dun sa sinasabi niya at dun sa klase ng apilang ginawa nila, mali. Mali raw yung apila, mali raw yung klase ng apila na ipinasa nila dyan sa sa Court of Appeals. O bakit mali? Sapagkat kung ang iyong basihan ng nirereklamo mo sa mataas na hukuman ay the court acted with lack of jurisdiction or in excess of his powers, ay yan ang tinatawag dyan dapat nagsampa ka ng original action or a petition for certiorari or petition for certiorari. Yun! Certiorari! O certiorari! Dapat yun daw ang i-final. Pero ginawa kasi nila iba petition for review Kung saan, binabanatan mo yung Regional Trial Court of Tralala that it acted with grave abuse of discretion or in excess of jurisdiction. So pag ganyan, petition for certiorari. So tama ba yung sinampang review or apila sa Court of Appeals? Sa aking kaalaman at sa aking natutunan, no, sa law school, mukhang hindi tama ang apila or a petition for review. Yan. So kung para kay Bueno, kay Attorney Bueno, Attorney Rene Bueno,
mali. Hindi tama yung ginawang apela ng kampo ng Tape Incorporated para sa kanya. Pagkat kung ang basihan mo is in excess or lack of jurisdiction amounting to grave abuse of discretion, that would be equivalent to the filing of an original action for a petition for certiorari either in the Court of Appeals or in the Supreme Court. Yon. So salamat kay Atty. Rene Bueno. So Bueno, malinaw na malinaw mga kababayan kung si Atty. Bueno ang magiging judge, mali ang ginawang petition ng kampo ng Tape Incorporated. At malamang sabi nga ni ni Mark, malamang mauwi sa dismissal. Ito nga isinumiting apela ng Tape Incorporated. Kaya malamang iyakan na naman. Malamang iyakan na naman itong kampo ng Tape Incorporated, lalong-lalo na yung mga umaasa na kanilang mga tagapagtanggol, itong Tape Everyday Dependent. So yun mga kababayan, napakalinaw naman. Medyo tagilid itong apela ng Tape Incorporated dito sa sa Court of Appeals. Kasi baka ma-technical mga kababayan, baka ma-technical sila dahil sabi nga ni Atty. Bueno, dapat ang isinumiti nila ay motion for reconsideration at yung merong mga sharia keso na ganyan na mga termino, dapat yun ang ginawa nila. Pero abang-abang din tayo dahil malay mo may mangyaring kakaiba. Pero sa ngayon mga kababayan, sabi nga ni Atty. Bueno, baka lumabas na kahiya-hiya etong abogado ng Tape Incorporated dahil magiging mali ang ginawa nilang apela dyan po sa Court of Appeals. So yun lang muna mga kababayan. Sa mga Dabber Cats dyan, chill lang kayo. Parang mabilis matatapos ang laban dahil baka ma-technical etong kalaban dahil mali etong klase ng apela na isinumiti nila dyan po sa Court of Appeals. So ayun lang muna mga kababayan, tutok-tutok lang sa Batang Maynila Toid. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless.